Okay, so officially alam na nating lahat kung ano yung presyo ng Redmi Note 13 series. Magmula dun sa 13 hanggang sa 13 Pro Plus 5G. So mamaya pakita ko sa inyo ulit para mag-recap natin ng mga presyo. Tapos gusto ko na rin i-share sa inyo experience namin sa mismong launch event ng Redmi Note 13 series sa Bangkok. At syempre, hindi lang to tungkol dyan. Pag-uusapan din natin kung sulit pa talaga itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G kasi ito yung pinadala sa akin ng Xiaomi, so ito talaga i-review natin sa video na to. So, doon muna tayo sa presyo. So, yung Redmi Note 13 as of making this video ay 9,998 pesos. Yung Redmi Note 13 Pro 5G ay 16,998 pesos. Pero yan yung 8256 GB na variant. Yung Redmi Note 13 Pro Plus naman na 512 GB ay 23,998 pesos yung presyo. So, para sa inyo ba, okay yung mga presyo na yan sa Redmi Note 13 series? Comment kayo dyan sa baba. So, medyo gabi na nung dumating kami sa Bangkok kasi hindi namin nakasabay talaga ibang content creators, mga vloggers at vloggers dito sa Pilipinas kasi medyo iba yung naging schedule namin. Tapos, kinabukasan, before ng mismong launch event, in-enjoy muna namin yung marketplace ng Bangkok kasi kahit papano, napakamura daw ng mga damit dito and totoo naman talaga, nung chinek namin, mura talaga yung mga damit. Tapos ang bandang hapon nagpunta na lahat sa place ng event at hindi lang pala mga Pinoy creators yung invited dito. Napakadami ding creators all over Southeast Asia na nakasama namin. Pagpasok namin sa mismong auditorium, before and after ng launch, meron kaming chance na i-explore yung mga naka-display na Note 13 series. Pati na rin ibang mga IoT devices ng Xiaomi na kasabay i-launch nitong Note 13 series. Ang linis ng mismong presentation ng Xiaomi guys, talagang walang errors whatsoever. Kahit mga technical difficulties, walang nangyaring ganon. Talagang prepared yung lahat sa event na to. Tapos after ng event, sinamantala ko na yung chance na ma-interview kahit saglit lang yung ibang mga content creators na kasama natin sa event na to. Kasama na dyan si Sir Ison ng Hungry Geeks, si Sir Poy ng Poy Reviews, at syempre si Sir Vince ng Unbox Diary. So pakinggan natin ang masasabi nila sa launch event na to. Sir Ison of Hungry Geeks, ano po yung favorite nyo dun sa mga na-launch today? Alam mo, ito lang talaga sa buong series, naging standard na yung AMOLED display, 120Hz in-display fingerprint scanner, dual stereo speakers, tapos kung Pro yung pinili mo, 200 megapixel. Tapos kung Pro yung gusto mo kunin, may option ka na pag 512GB storage. Manchaking mo, for less than 21,000 pesos, may option ka na mag 512GB storage. Yun ang kaya ni Redmi Note 13 series na hindi kaya ng iba. Kaya I think this is leveling up more on the experience rather than usapang specs na dun sa SoC nakapokus. And maganda yung ginawa ni Redmi Note 13 series. Thank you po. Hello guys, ako nga pala si Poy ng Poy Reviews. So, official lang na launch yung mga products ng Xiaomi ngayon, no? At isa itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G sa pinaka-nagustuhan ko. Ang unang tumatak sa akin is ang kanyang 200 megapixel mode. Kasi yun yung madalas yung ginamit na yung travel at ang night trip. Ngayon, sa mga landscape na kinuha ko, halos lahat sa kanila, zinuzoom ko or kinakrap ko and then isisave ko. And yun, parang lossless quality siya. Maganda talaga yung output. So yun yung pinaka-nagustuhan ng feature talaga. And also, itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G kasi ito yung pinaka-beast ngayong launch. Hi guys, I'm si Vince from Unbox Diaries and yung favorite ko na phone dito ay yung Redmi Note 13 Pro Plus 5G which is na-review ko na a few days ago and grabe yung camera. Sobrang ganda, sobrang sharp. At ang tayong pwede magawa sa kanyang camera. And yung zooming niya, meron na siyang 2x zoom. Wow. Parang yun na yung meron. Yung presyo. Pero yes, definitely if you want a flagship-like camera and design, go get the Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Okay, so basically yan yung recap ng buong launch event na ginawa or dinaluhan natin sa Bangkok, Thailand. Again, maraming salamat Xiaomi sa pagsama sa akin sa event na to. Sana sa mga susunod meron ulit. And mag-umpisa pa lang tayo sa review natin dito sa Redmi Note 13 Pro Plus 5G. And by the way, bago ako makalimutan, gusto ko na rin pakita sa inyo itong Redmi Watch 4
na nilaunch kasabay ng Redmi Note 13 series. Napakaganda ng watch na to guys. Hindi siya mahal kasi 5,000 pesos, naka-AMOLED ka na, and 60Hz na yung kanyang refresh rate. So talagang smooth yung scrolling natin dito. Pagkatapos guys, meron siyang crown na talagang usable. Ayan o. Talagang ang ganda ng haptics. Tapos yung kanyang bezel ay pantay na pantay. Baguhin natin yung kanyang watch face para magka-idea kayo. Pili tayo ng puti. Ayan. O kaya dilaw. Ayan. Tingnan natin Ayan o. Kita nyo naman. Pantay na pantay yung bezel niya. So again, for less than 5,000 pesos, meron ka ng ganito kagandang relo. At ang isa pa sa maganda dito sa Redmi Watch 4, yung battery life guys. Kasi parang tuloy-tuloy na 4 days ko natin ginagamit tong watch na to. Pero meron pa akong 60% battery life. Di ko pa ito charge. Ganun siya kaganda. So highly recommended dun sa mga naghahanap ng smartwatch na hindi sobrang mahal pero maganda na yung performance. Okay, so pag-usapan natin itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Unahin natin yung kanyang battery performance. So again, 5,000 mAh yung ating capacity, capable sa 120 watts na charging speed. Sobrang bilis nun. Pero make sure nyo lang guys na kung gusto ninyong ma-experience yung kanyang 120 watts na charging speed, una sa lahat, syempre gagamitin nyo yung charging brick na nasa box at pupunta kayo sa settings. So kapag nandito na kayo sa settings, punta lang kayo sa battery, tapos pinutin nyo lang tong settings na icon. Yan, tapos speed up charging, kailangan naka-enable yan para talagang ma-experience natin yung sobrang bilis na charging speed. Yun lang. Meron kailangan improve lang yung Xiaomi pagdating sa mismong battery performance. Kasi dito sa PCMark, medyo mababa yung nakuha natin. 10 hours and 17 minutes lang. Ang setting natin yan ay naka-auto, yung refresh rate. So, kusa siyang bababa to 60Hz kung kinakailangan. Tapos, 50% yung ating brightness. So, 10 hours, 17 minutes. Pero guys, gusto ko lang din i-share sa inyo. Ginamit ko siya sa Bangkok ng isang buong araw. Ang matindi yung paggamit ko dito kasi naka-wifi ako the whole day. Tapos, take ng pictures, ng videos, naka 4K pa yung video recording ko dito. Pero hindi siya nalobat at the end of the day. Meron pa akong parang 60% na battery remaining. So, siguro kung tutuloy-tuloy natin yung paggamit sa phone na to, as in talagang tuloy-tuloy parang yung PCMark, ganun lang SOT na makukuha natin, 10.5 hours lang. Pero sa real life usage, baka umabot to ng 1.5 days of battery life. So, para sa akin, maaasahan yung battery nito. Ito pa matindi dyan guys, yung kanyang charging speed from 18 to 100%, 30 minutes and 51 seconds ko lang na-charge yung phone na to. Sobrang bilis talaga. Ngayon, balikan naman natin yung performance ng phone na to. So again guys, naka MIUI 14 na tayo dito out of the box. Dimensity 7200 Ultra, yung kanyang chipset. 12GB LPDDR5 yung kanyang RAM. At 512GB UFS 3.1 naman yung kanyang storage. So nandun talaga siya guys sa flagship killer na category kasi karamihan sa mga apps na papatakbuhin natin dito sa phone na to ay kasing bilis ng performance na makukuha natin sa mga flagship devices sa ngayon. Syempre, excluded doon yung mabibigat na games kasi talagang mid-range or premium mid-range lang talaga yung category ng kanyang chipset. Pero again, ulitin ko, yung mga everyday applications natin or kahit yung medyo mabibigat na mga apps na napapatakbo din natin sa mga flagship devices, kayang-kaya ng phone na to. So, nandun siya pasok siya dun sa flagship killer categories. So, para sa akin, kung hindi mo naman talaga kailangan sobrang bilis na phone, yung saktong-sakto lang talaga, pwedeng-pwede nitong Redmi Note 13 Pro Plus 5G, nakatipid ka pa. At as a refresher, napakita ko na to dun sa unboxing at first impressions ko dito sa Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ito yung Antutu score na nakuha natin, 720,628. So, nagkakaroon na kayo ng idea sa sinasabi ko. Halos lahat ng apps na kayang patakbuhin ng mga flagship devices, kayang-kaya ng phone na to. Ngayon, pagdating naman sa thermals, makikita ninyo na from 35 degrees after ng wildlife stress test natin, umabot lang tayo ng 39 degrees. So, 4 degrees lang yung umabot. So, hindi talaga madaling uminit yung chipset na nilagay nila dito. Tapos, yung kanyang battery consumption, saktuhan lang din. 85%, bumaba siya to 78%. So again, mag-vary talaga dun sa applications na ginagamit natin kung mabilis bang magda-down or
mababawasan yung battery percentage ng phone na to or hindi. At higit sa lahat, balikan natin yung kanyang camera performance. So again, 200 megapixels, 1.7 aperture yung main shooter natin dito. Meron tayong ultra-wide na 8 megapixels at 2 megapixels na macro lens. Okay, una sa lahat, kung pag-uusapan natin at pag-iisipang mabuti yung camera setup na ginawa ng Xiaomi dito, very strategical. Kasi gusto nila talagang ma-maintain yung presyo. Pero at the same time, meron tayong 200 megapixels na main shooter dito. So medyo na-compromise na, para lang sa akin na, medyo na-compromise yung ibang camera na kasama dito sa likod. Kasi imbes na 16 megapixels sana na ultra-wide, 8 megapixels na lang. At yung macro lens, aminin man natin hindi, kakaunti lang talaga yung gumagamit niyan. So parang camera filler lang siya or filler lang talaga dito sa setup na to para maging triple camera setup. Pero yung 200 megapixels na sensor na inilagay dito ng Xiaomi, impressive talaga. Kasi kung babalikan natin yung naging launch or sinabi nila dun sa launch event, meron tong 4 times na lossless zoom. So kahit pa wala tayong optical zoom dito or telephoto lens, makakapag-zoom tayo 4 times pero halos walang quality na nabawas. So mamaya papakita ko yun sa inyo. Ngayon, kaya nitong mag-shoot ng 4K 30 frames per second sa likod pero sa harap, 1080p 60 frames per second lang yung pinakasagat. So, tingnan natin yung mga samples para magka-idea kayo. Okay, una sa lahat, magaganda yung mga photos in general. Medyo kailangan lang sigurong improve ng Xiaomi yung pagdating sa pagiging vibrant ng kulay kasi hindi siya ganun ka-vibrant. I mean, sakto lang. Hindi kasi ganun din ka-natural eh. Pero, acceptable na para sa mga mata natin. In general naman, i-upload lang din natin to sa Facebook, or sa TikTok, or sa Instagram, mababawasan din yung quality. At pwede naman natin i-edit yung kulay sa Google Photos kung gugustuhin natin. Pero, out of the camera, ayun nga, kaya sinabi ko, sana ma-improve ng Xiaomi sa mga susunod na software update yung kulay. Ngayon, pagdating sa 4 times lossless zoom, parang optical zoom na siya guys. Kasi kita nyo naman, itong tortoise, walang nabawas na quality guys. Ang galing talaga. Although, syempre, kapag zoom natin yan digitally sa computer natin, sa laptop natin, meron talaga tayong papansin na difference. Pero, sa unang tingin, di ba? Ang ganda. Ang ganda talaga. Parang hindi digital zoom yung ginamit dito. Yung videos niya, overall, stable naman. Kahit yung mga 4K video recording, stable. So, happy naman ako. Yun nga lang, sana ma-improve ng Xiaomi sa mga susunod na Redmi Note series yung HDR sa mga videos kasi wala pa rin or hindi pa rin present dito sa Redmi Note 13 Pro Plus 5G. So, may mga highlights kung minsan na nawawala, lalo na kapag against the light tayo. Pero hindi pa rin naman super noticeable, so hindi naman nasisira yung quality overall ng video natin. At panghuling aspect na gusto kong balikan dito sa Redmi Note 13 Pro Plus 5G ay yung kanyang design. So nasabi ko doon sa unboxing video nitong phone na to na so far ngayong 2024, ito yung paborito kong design ng phone. Sobrang ganda talaga. As in, hindi siya baduy. Kasi karamihan ng mga phones ngayon kapag nag-multicolor sila sa design, medyo borderline baduy or corny, ganyan. Pero ito, guys, ang ganda. Ang ganda talaga. Lalo na sa personal. Yan. Sana makita nyo rin sa mall para makita nyo yung sinasabi ko. Tapos hindi siya kapitin ng fingerprints, ng smudges. Yan. Yun nga lang, ito lang talaga. Okay lang kaya Xiaomi sa mga susunod na Redmi Note series, gawin natin transparent yung case. Kasi okay naman na ganito. Hindi siya flimsy, medyo makapal naman, tapos may protection yung camera bump. Kaya lang, kapag sinuot na natin kasi sa ating Redmi Note 13 Pro Plus 5G at sa iba pang Redmi Note 13, talaga ang laki na nabawas sa itsura ng phone. Ayun, hindi na natin ma-appreciate masyado. Pero kung transparent to, kitang-kita pa rin natin yung ganda ng phone. So yun lang naman, napaka-minor lang naman ang request ko na yan. So overall guys, para sa akin na itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G, although hindi natin nakasanayan na nasa 24,000 yung price ng Redmi Note 13, malaking changes, malaking improvement na ginawa nila dito. So para sa akin, very acceptable yung presyo na yan. Lalo na dun sa mga tao na ang focus nila sa phone ay yung display, yung performance, pagkatapos yung camera, ang ganda ng camera nito, pati na rin yung battery life. Kasi kagaya na sinabi ko kanina,
kaya nitong tumagal ng 1.5 days kung talagang gugustuhin natin at piling-pili yung mga apps na gagamitin natin. So, again, para sa akin, Redmi Note 13 Pro Plus 5G, sulit to para sa presyo niya. Kung ano masasabi niyo dito sa phone na to, lagay nyo lang dyan sa comment section. Titingnan natin. So, maraming salamat sa panonood, guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.